uncle niya si Jerry De Leon. Oh, I did not. Fun fact, I didn't know. Oo, kaya ka mag-anak mo sila Robert Arevalo. Kaya nasa dugo mo talaga yung pagiging artista. Opo. I didn't know nga po yung grandfather ko sa Scorpio Nights pala. Napanood ko yung original na Scorpio Nights recently. Sabi ko, hala, lolo ko yun. Pero alam mo EDSA One Hero yung lola mo, si June Kitley. Again po, sorry. Alam mong EDSA One Hero yung lola mo, si June Yes. Kitley, na Marian Devotee. Kaya Angelica ang pangalan mo. I didn't know that po. Akala ko po because of my grandfather. Pero yes po, nakapunta po ako sa EDSA Revolution po na anniversary when I was a kid. Anong pakiramdam na ano pala yung mga lolo't lola mo? Talagang sila, bahagi ng history. Nakaka-proud po. Siyempre, saglit lang din yung naging time ko sa, saglit lang yung naging time ko with them. So, nakaka-proud po na nagmarka po sila sa Pilipinas. Lalo yung lola. Ilang taong ka nung namatay yung lola mo? I think 14. Sobrang mahal na mahal ka noon, di ba? Tsaka ikaw talaga yung paborito niya, unang apo. True. Sorry. Okay na, huwag ka na. Ayaw mong umiyak. Okay lang, iyakin po talaga ako. Naalala mo lang. Okay, thank you. Okay, maraming salamat po. Sir Jojo, okay, now moving on to Hataw. May hear from Marie Chris Valdez. Hi, good afternoon, Angel. Oh, so where are you po? Sorry. Oh, hello. Hi, okay ka na? Yes, naiyak lang. Oo, pwede ba tanong bakit ganun ka, naiyak ka na Wala lang po, na-miss ko lang sila. close ka sa kanila? Minsan po pag pag nangihina ako sa sarili ko, syempre may mga basher. Yes. Parang I feel so disgusted. Minsan kinakausap ko lola ko, nandito pa siya. Ganun. Kaya naiyak, mababaw din po kasi luha. Iyakin talaga. Okay lang yan, okay lang. Ito na lang, ngayong bida ka na, paano mo siya pinaghandaan? Ano yung mga, sabi mo kasi kanina marami kang natutunan doon sa mga ibang pelikula mong hinawa. So ano yung mahirap na eksena na ngayon mas madali mo na siyang nagagawa? Mahirap noon na on the top of my head, actually I cannot think. Ito Kuya Mark, anong comments mo sa acting? Wala pong maisip eh. O Mark, paano mo siya inalalayan doon sa mga eksena niyong... Ay, mga love scenes po Yes, namin. Yun, nakapag-usap po kasi kami even before mag-shoot, tapos nung laging may assurance, saka importante po kasi nagtitiwala kami sa isa't isa, kaya ang dali, ang smooth ng kahit sobrang passionate siya. So, para sa akin, ito yung pinaka-matindi kong love scene na nagawa sa BMX, pero smooth lang namin ginawa ko. So kung ano yung hindi pwede din kay Angel, ginagalang mo naman kahit sinabi ng director. Yes po, palagi naman po gano'n. Kung ano po limitations ng partner, yun lang po yung gagawin. Angel, before kasi nakwento mo yung nangyari sa mata mo, pwede namin i-follow up kung napacheck mo na, kung okay na siya. May plano na po akong magpa-check kaso papababa lang ako ng uric acid kasi requirements po sa surgery, mababa po yung uric acid. Ang lakas maka-thunders, pero totoo. Sige, good luck and thank you. Thank you. Thank you. Ano ba yung nagpapababa ng uric acid? Don't eat spicy food, avoid alcohol, salty food, basically unhealthy food. Totally kasi it can cloud test results for your eye surgery. Tapos baka hindi ka operahan. Alright, okay. I'm saying it right. Sorry. Alright, okay. Maraming salamat. Ngayon naman, from This Is Mirror, we have Ricky Gallardo. Hello. Hi, Iha. Oh, hello. I'm so sorry. Just to lighten things up a bit, your former screen name was Claire Castro. Yes. No, and then I just want to know your thoughts. Are you very happy with the change in your screen name, considering what's
there's another Claire Castro getting the limelight sa politics. Yes, I feel like I'm just going back to who I am. Kasi my real name talaga is Angelica. So Claire is not really a made-up name. I was born kasi sa feast ni Saint Claire of Assisi, which is patron saint po ng television. So, ginamit ko po talaga yung name niya kasi I felt like it felt close to home. But now I feel like I'm just returning to myself with my new name, actually. And there are other celebrities, local actresses named Angel, no, and Angelica. Whose path would you like to follow? Because they are all like successful and very credible I actors. know. I feel like because we're all in different genres po. I would like to make my own path. Kahit na ang dami pong nagbabash sa akin, unconventional daw. Tapos sinasabi sa akin, galing na akong mainstream, ba't pa ako because this is what I want. And also, yung mga pelikula po sa Viva, may hit close to home. Not the the love scenes, but yung mga pinagdadaanan po nila. Not naman yung sa cream pie, no? Kasi pwede ko ba i-spill? Hindi pwede, no? May medyo dark po yung cream pie. May mga eksena pong parang napagdaanan ko na din. So, yun po. So, Thank you. Kay Mark naman, Mark, since you're the line producer for this movie, no? Yung cream pie na title, galing sa inyo yon, sa team nyo. Kasi di ba double meaning ang cream pie? Baka, hindi mo ba naisip na baka mag-promote ng unsafe sex? Hindi naman po. Actually, parang Viva and si Direk Rowe yung nagano po yun yung title. Title siya na ginawa ng concept. So, para sa akin, catchy siya eh. Piling ko magkano ng interest ng mga audiences. Kaya, happy ako sa title sa totoo lang. Very catchy. Good luck sa movie nyo. Thank you. Ulitin natin, hindi siya diva, hindi po siya ako pangit. sorry. Okay, thank you so much, Miss Anna. Okay, ngayon naman pakinggan natin from Marites University, Junardo. Angel, may kiibaan ba tong cream pie sa mga BMX movies na nagawa mo? Anong kaiba nito? I would say po na yung cream pie is siguro yung nag-iisa pong thriller-esque na story na nagawa ko na medyo mabigat din po yung, for me, mabigat po yung drama kasi ako nag-iyak-iyak na. Pero mabigat po siya na thriller. Ang kaibahan po ng mga ibang na film ko na po sa film, mas maggaan in comparison po. Kasi lahat naman po parang may mga iyakan na eksena. Sa cream pie po medyo mabigat po. Ayun. Pero it was fun filming po kasi na-release ko din yung mga mga tension ko po sa totoong buhay ko. Parang nagamit ko po yung mga eksena na as a release. Ano yung mga tension mo sa buhay? Marami pa ba? Hindi ba matapos? Hindi pa. Mga personal baggage. Grabe naman sila. So, ano sinasabi mo? Magsasabi ka ng pangit o ano sinasagot mo? Hindi na lang po sasagot, actually. Bait mo naman. Kung sampalin ko yung pag-ano. Si Mark naman. So, kumusta naman si Angel as a partner and as yung talent doon sa ikaw lang producer nito, di ba? Yes po. Kumusta siya? First time mo ba? First, makatrabaho siya. Naka-work ko na siya. Pero yung marami kaming scenes, this is our first time po. And okay naman po. Magaling po siya. Nag-prepare po siya talaga sa mga scenes. Tapos yun nga po, ano rin siya sa... Magaling siya ka-excel sa mga love scenes. Kaya kahit ako, komportable po ako. Okay. Ang ganda ba? Oo naman, sobra. Sarap ba? Sarap katrabaho. Ikaw naman, Mark. Oo nga po, sobra. Oo, di ba? Controversial naman. Okay, good luck. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman from My Movie World, Bernard Santos. Oh, ayan. Kita ko na siya. Hello. My first question is for Mark.
Mark, you've been in the industry for a while na rin, no? Starting from doing sexy roles before, then you established yourself as a character actor, and then now you're doing again sexy role in VMX. Why are you still doing sexy roles, and what makes you keeps exciting doing sexy roles in VMX? Sorry, can you repeat the last part? Ano ba yung nakakapag-excite sa'yo in doing sexy roles in a VMX? And why you're still doing sexy movies in VMX? Kasi ako, every role po sa akin, excited ako eh. Kada role, even sexy or sa VMX. Tapos I get to do different characters. Hindi naman palagi paulit-ulit lang po yung ginagampanan kong role. Tapos kahit yung mga love scenes, sex scenes, lagi po, inaano ko na gusto ko laging may bago akong ginagawa para hindi naka, sa mga nanonood. And then for my next question for the both of you, Angel and Mark, since VMX is known for laging may mga shocking scenes, mga unexpected twists, here in the Cream Pie, meron ba kayo parang, can you make kwento lang ng particular scene na parang ay hindi nyo ini-expect na magagawa nyo pala, and paano nyo nalampasan yung ganong eksena? Ako, shucks, ano pa na, sabaw pa naman ako for today's video. Okay, nagandahan ko po yung sagot ko. Can I say certain words ba? Okay, may scene po kami na na foursome. Tapos, ang daming blockings po. Pero sa naman po, natawid naman po namin. Medyo technical lang po if you think about it. Pero kailangan po smooth. Kasi technically, it's a choreography po di ba? So, kailangan mo lang matandaan yung blockings in your head. Tapos, isunod-sunod mo na hindi mo kang awkward. Tapos, natawid naman po. You, Mark, Naman po, yun nga, foursome namin, tapos yung scene namin dalawa, yung bed scene namin, yun, para sa akin, isa sa mga pinaka-passionate at pinaka-matapang na nagawa ko scene sa VMX. Yun, abangan na lang nila. Okay, last na lang. Ano naman yung masasabi nyo sa mga pwedeng isipin ng mga tao na double meaning yung title ng VMX movie nyo, na Cream Pie? Me? Ako, for the both. I think so. Kasi totoo naman po, it's a title po to hook viewers. At the same time, magugulat po sila kasi yung movie is about a bakery po talaga. Naka-base po sa isang bakery. Pero at the same time, yung title po is a hook to catch viewers' attention. Siyempre sabihin nila, uy, tungkol saan ba yan? Tapos mapapanood po sila. Ikaw, Mark. Yun, karamihan naman po ng mga titles sa VMX, usually double meaning talaga para makakatch yun natin. Okay, thank you guys and congrats. Thank you. Okay, thank you so much. Now rounding off batch 2, let's hear from Kasi you mentioned earlier na madami ka na rin nagawa dito sa Venice Film. Ano yung mas grabe na dapat abangan ng mga viewers sa iyo sa Cream Pie? Kasi dito sa Cream Pie, kasi po si Angel, isa siya sa mga VMX artists na walang restrictions. So mas free kayo na magawa talaga siya na pinaka-realistic. Kaya yun yung sinabi ko sa inyo na ito yung para sa akin yung pinakamatindi, pinakamatapang na scene na nagawa ko po sa VMX. Thank you. Thank And you. for Angel naman, syempre you came from mainstream din, di ba? Yes. May malaking adjustment ka pa rin ba doing mga intimate scene, especially dito sa VMX? Yes, actually. To be honest, medyo ilang po ako sa mga girls na eksena na love scene. Nung una po, parang, hindi naman, parang, yun po yung adjustment ko. So, till now po yung mga nagawa kong movie is, may mga girl scene. So, kailangan ko lang po mag-adjust kahit parang may boundary po ako sa mga babae. Ayun. Pero did you ask advice sa director or sa mga co-artist mo? Yes po, Christy. Si Christy Imperial po kasi may mga film na din po siya na GL. So, sabi ni Direk Ro, may isang eksena kasi hindi ko po alam na magkikiss kami. Sabi ni Direk Ro, i-guide ka na lang ni Christy at nag-guide naman po at natawid. So, I hope natural lang dating ko dun. Ewan ko lang. Thank you. Thank you.
Thank you so much. At ang Hello? Hello guys, congrats sa new project. Kay Mark muna. Okay, Mark, ang tayo mo nang nakasama ng mga girls sa BMX. Anong kaibahan ng isang Angel Castro sa mga nakasama mo? Yun nga, gaya ng sabi ko po kanina, matapang siya, wala siyang restrictions. So, tsaka nagtitiwala siya na hindi siya matatake advantage, kaya mas may freedom kami na gawin yung eksena, hindi makatotohanan talaga para sa mga manonood ko. And anong kaibahan ng pagiging isang producer at the same time actor na rin? Syempre, mas mahirap po. Ngayon na, syempre, nagpe-prepare ka sa actor, tapos iisip mo rin, minsan during the scene, or habang nagpe-prepare ka sa scene, may mga papasok na konting problema sa production. Sa budget na. Challenging siya, pero lagi naman pong naitatawid. Thank you, Mark. And kay Angel, Angel, since nakagawa ka na ng mga mainstream projects before, Yes. sa anong kaibahan nito ng paggawa ng isang BMX film? Not so much po of sa BMX, but in terms of movie kasi in general po, first ko din ng Cream Pie kasi wala po akong naging movie before, puro soap po. Ang kaibahan po, pag film pala is you have to repeat the scene multiple times kasi iba't ibang angle po. Kasi sa teleserye po parang isang take, minsan isang take na lang po kasi nandun na lahat. Pero may iba't ibang angle po tapos mag-set up pa. So kaya yun po na ko na ulitin po yung emotional na pag mabigat. So paiyak-iyak ka. Tapos yung iyak na eksena mo, di ba, tawid sa love scene po. Yes. Tapos back to the start, ibang angle naman, umpisa muna sa iyak, tapos love scene ulit, tapos uulitin po. So doon po ako nanibago. And you work with Direk Rowe, right? So, kamusta naman si Direk Rowe? Ang rami na nagawang BMX project. So, ano yung natutunan mo kay Direk Rowe? Direct Rowe, actually sobrang gaan po niya ka-work. He's very gentle po as a director. Like you can go to him for anything like chika, whatever, kulitan. With him po, you're asking po what I learned from him. Yeah. More so blockings po, like how to maneuver yung mga blockings in a way na natural siya, na hindi siya mukhang technical. Yun po yung ano ko kay Direk Rowe. Yes, the best yan si Direk Rowe. Okay, so best of luck sa Cream Pie movie. Thank you. Thank you po. Alright, maraming salamat. Proceed naman tayo sa ating additional questions from the press na sa akin muna manggagaling. This is for both artists. Really quick questions lang. Ano yung pinakamahirap na ginawa niyo during shooting or production? Shooting. Ako po kasi, ang tagal ko na din hindi nag-taping, 2 years na ako nag-stop. So, yung siguro yung pagod and yung pagkasunod-sunod ng mga eksena, parang wala kang time to think or breathe, like go, go, go. So, I had to get used to it, pero nakuha naman din po. It was just an adjustment. Sa akin naman po, wala naman. Usual, sa dami nga po lang nagawa ko na films, parang ano lang siya, yung normal na ano lang. Tsaka pag happy ka kasi sa ginagawa mo sa trabaho mo, hindi mo po mapagod. So, walang challenge. Ang galing. Alright, second question. Kung pie ka, bukod sa cream pie, anong uri ka ng pie? Simulan natin kay Mark. Ako yun pa. Buko pa yun. Buko. Bakit buko pie? Favorite ko kasi yun eh. Okay. Ako, mayroon pang chocolate pie. Pwede, gagawin natin for you. Kasi I love chocolate. I love it. Okay, and final question, segue na rin natin to your invite. Gaano katamis ang cream pie? And then